Signs of times. Dapat nga ba tayong matakot? Bagyo, lindol, gyera, iba't ibang uri ng sakuna, kabi-kabi lang mga propesiya. Malapit na nga ba ang katapusan ng mundo? Dapat nga ba tayong matakot? Sa Luke 21:28, basahin po natin. When these things, it means yung mga signs of times, begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. Alam niyo po mga kapatid, fear is very paralyzing. Pag takot ka, di ba, parang in a state of shock ka, hindi ka makakilos, di ba? I remember a few years back, wala na akong ibang ginawa kundi manood ng mga video tungkol sa katapusan ng mundo, iba't ibang conspiracy theory. Aba, ay talagang mawawalan ka ng ganang mabuhay kasi parang wala nang bukas di ba? Parang ayaw mo na magplano, so hindi ka na productive sa iyong ginagawa. Ang tanong, yan ba ang kalooban ng Panginoon? Siyempre hindi. Gagamitin pa nga yan kung minsan ng kaaway para hindi natin matupad kung ano ang ipinapagawa ng Lord sa atin. Let us put things into perspective mga kapatid. The coming of our Lord Jesus is our blessed hope, our glorious hope bilang mga Christians because finally, wawakasan na ang kasamaan at magsisimula na ang panibagong langit at lupa, panibagong buhay, bagong langit, bagong lupa, taglayang bagong katawan forever and ever. Dapat ito ay magdulot ng nag-uumapaw na kagalakan sa ating mga puso. Yes, hindi tayo nagpapakamanhid sa mga nangyayari sa paligid. What I'm trying to say is that dapat nasasaklawan ng pag-asa yung takot na idinudulot ng mga pangyayari sa ating mga paligid. As Christians, of all the group of people, hindi ba dapat tayo ang pinaka-prepared? Dahil ibinigay na sa atin ng Lord ang revelation na yan yung mga prophecies na yan na nasa New Testament. At ito pong mga signs of times na ito are not meant to scare us, but rather to prepare us. Alam niyo po, kung darating ang Lord, darating siya. Mapipigilan mo ba? Magtrabaho ka, biro lang. Pero ang ibig sabihin gampanan natin ang ating misyon. Hindi ba dapat tayo po ang kinapupulutan ng pag-asa? I mean, nagiging daluyan tayo ng pag-asa. Nakikita sa atin yung confidence ng ating mga kapitbahay. Huwag naman sana yung tayo pa yung mas aligagana. Darating na si Lord. Ganyan. Kumalma po tayo, pumanatag tayo. Let us focus our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kagaya nga po nung verse na binasa natin kanina, stand up, lift up your heads or look up. No, parang focus tayo sa Kanya, sa pinapagawa sa atin to be a witness, to go share the gospel, make disciples. No? At mas masarap na abutan tayo ni Lord na tumatrabaho kaysa sa natatakot. Okay po, manalangin tayo. Father God, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa hinaharap. Hindi po kami kinakailangang maging katulad ng iba na napaparalyze dahil sa takot, kundi dapat kami pong mga Kristiyano ay ganado sa buhay, Panginoon, at nandun yung kasigasigan na gawin po namin ang iyong pinapagawa sa amin, O Diyos. Salamat po na ang naghihintay sa amin ay napakadakilang pag-asa. Kapag ikaw ay dumating, Panginoon, ay tutuldukan mo na ang kasamaan, ang korupsyon at lahat ng kaguluhan at magkakaroon po ng tunay na kapayapaan at kagalakan para sa mga taong sumasampalataya sa iyo, Panginoong Hesus, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, salamat. Palakasin mo po ang aming mga loob at gawin mo po kaming daluyan, Panginoon, ng hope at blessing, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you po.